uminom, okay lang po. Uminom lang tayo ng tubig. Okay. Nandito pa rin tayo sa series natin ng pag-aaral ng Statement of Faith doon sa article na may kinalaman sa nature ng scriptures or ng Bible. Hayaan niyo naman pong basahin ko po muli ang ating text mula sa Romans, sa 2 Peter, and Hebrews. This time naman po sa Tagalog. Ganito po sinasabi sa Romans 15:4-6, sapagkat ang anumang mga bagay na sinulat ng una ay nangasulat dahil sa ikatututo natin upang sa pamamagitan ng pagtitiis at pag-aliw ng mga kasulatan ay magkaroon tayo ng pag-asa. Loobin nawa ng Diyos ng pagtitiis at paggiliw na kayo ay magkaisa ng pag-iisip sa isa't isa ayon kay Kristo Jesus, upang kayo na may isang pag-iisip sa pamamagitan ng isang bibig ay luwalhatiin ninyo ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Sa 2 Peter 1:19-21, ganito naman po ang sinasabi, at kami ay mayroong lalong panatag na salita ng hula na mabuti ang inyong ginagawa kung ito'y inyong sinusundan, na gaya ng isang ilawang lumiliwanag sa isang dakong madilim, hanggang sa pagbubukang liwayway at ang tala sa umaga ay sumilap sa inyong mga puso, na maalaman mo na ito, na alinmang hula ng kasulatan ay hindi nagbuhat sa sariling pagpapaliwanag, sapagkat hindi sa kalooban ng tao dumating ang hula kailanman, kundi ang mga tao ay nagsalita buhat sa Diyos na nangaudyukan ng Espiritu Santo. Hebrews 4:12, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa at matalas kaysa alinmang tabak na may dalawang talim at bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak, at madaling kumilala ng mga pag-iisip at mga haka ng puso. Ito po ang salita ng Panginoon, purihin ang Diyos. Ang title po ng message natin sa umagang ito ay The Bible is Authoritative. Kapag sinabi nating authoritative or authority, ano po ang pumapasok sa ating isipan? Meron bang picture or word or descriptions na pumapasok sa ating isipan? O meron ba tayong natatandaan kapag narinig natin ang salitang authority or authoritative? May kapangyarihan? Namumuno? Yes. Meron pa? Mataas, okay. So, may kinalaman sa rango. Meron pa? Sa ating mga Pinoy, pag narinig natin ang salitang authority or authoritative or authoritarian, ang karaniwang larawan na napipicture sa atin, especially pag pinag-aaralan natin ang ating kasaysayan, ay ang larawan ng isang diktador. Diba? Or pag pinag-usapan ang authoritarian, matatandaan or meron tayong idea na parang may kinalaman ito sa pagsira ng demokrasya at pagbaliwala sa human rights. Sa mga tuwid, when we talk about being authoritarian or authoritative or authority, for that matter, meron po tayong negative political connotation agad sa salitang ito. But when we talk about the authority of the Bible, or the Bible is authoritative, kailangan po nating maintindihan ang katangian ng kasulatan. Para maintindihan kung ano at saan nanggagaling ang otoridad nito.
Hindi natin maaaring gamitin ang mga preconceived political notions natin at ipipilit natin yun sa scripture. Kailangan nating saliksikin ang kasulatan para maintindihan ang otoridad nito. Hindi tayo pwedeng maging assuming agad na pag sinabing authoritative ay ibig sabihin diktador at kung ano-ano pa na tinuro sa atin sa Philippine history. Last week po, napag-aralan natin ang verbal plenary inspiration of the scriptures. Medyo technical yung term para sa atin na wala dito. Pwede nyo pong i-review doon sa video natin last week. Pero when we say that the Bible is verbal plenary inspired, ang ibig po nating sabihin, ang buong kasulatan at ang bawat salita na nandito ay including yung 66 books of the Old and New Testaments ay kinasihan ng Diyos. Ito ay nagmula sa kanyang bibig. Yung lahat ng salita dito, yung 66 books of the Old and New Testaments ay kinasihan ng Diyos in its original manuscripts. Sa makatuwid, ang Bible ay kapahayagan ng Diyos ng kanyang sarili in written form. It is a revelation of God Himself to man in written form. Sa makatuwid, siya po ang may akda nito. Ngayon, dahil ang buong kasulatan ay mula sa Diyos, every word, uulitin ko, paulit-ulit natin maririnig ito, every word, bawat salita, hindi karamihan o hindi yung ibang mga salita, kundi lahat at bawat salita dito sa kasulatan ay authoritative. In the church, especially sa modern day, we have taken this for granted. Hindi ko lang alam kung nabalitaan nyo, pero just this week, may isang denomination sa evangelicalism ang lumihis sa sinasabi sa scriptures. Nitong Thursday lang, pumutok ang balita na tinalikdan ng United Methodist Church ang pananampalatayang Kristiyano. Ayon po sa article ni Albert Mohler sa World News Group, sabi po niya, by a vote of 692 to 51, and without a word of formal debate, the United Methodist General Conference voted to overturn the Church's historic discipline and doctrine on homosexuality. Yesterday's vote took place in Charlotte, North Carolina, but the impact will be felt worldwide. Sa makatuwid, mas marami po ang bumoto laban doon sa kanilang discipline on homosexuality. And bumoto sila for or pro doon sa same-sex marriage at saka sa pag-ordain ng mga homosexuals sa pamunuan ng iglesia. Ang tanong sa isipan ng marami ay, ano ba ang naging batayan nila sa kanilang desisyon? At tama po yung tanong na yun. Ano ang batayan? Lantad na pinagbatayan nila ang kanilang demokrasya. Kaya nga pinagbotohan. Imbis na salita ng Diyos ang pinagbatayan nila ay ang kanilang demokrasya. At nilaro-laro ito ng mga liberal sa loob ng church. Kaya nakuha nila yung mga ganitong numbers na 692 to 51. Nanalo po ang mga liberal. Nanalo po ang mga nais na lumihis sa scripture. Sapagkat kapag demokrasya ang pinag-uusapan, tandaan po natin, it's always a numbers game. Pag may botohan sa loob ng church, it's always a numbers game. At pag mayroong nais talagang sumuway, paglalaruan talaga nila ito. Sabi doon sa article, hindi man lang daw nagkaroon ng diskusyon o debate at pag-aaral ng kasulatan. Kung tutuusin, hindi naman dapat na pinagdedebatihan ng bagay na ito. Kung alam ng mga pastor ng denomination na ito, ang kanilang ginagawa, hindi na kailangang pagbotohan ang isyong ganito. Sapagkat maliwanag naman sa Romans 1:18 to 32. Kung ano ang tingin ng Diyos sa ganitong bagay.
Buksan lang natin sandali sa Romans 1:18-32 para alam po natin kung ano po ang sinasabi ng Diyos ukol sa mga bagay na ito. Diyan sa Romans 1:18, binibigay po ni Pablo ang kasaysayan ng sangkatauhan. Kung ano ang nangyari sa tao. Kung paano siya nalugmok sa kanyang kasalanan at kasamaan. Sa Romans chapter 1 verses 18-32, ganito po ang sinasabi. For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and righteousness of men, who suppress the truth in unrighteousness. First statement pa lang sa Romans 1:18, alam na natin kung ano ang kinamumuhian at kung ano ang kinapupuotan ng Diyos. Sabi niya dyan, all ungodliness, all unrighteousness of men. Ano daw ginagawa nila? They suppress the truth. Alam nila yung totoo. Alam nila kung ano yung totoo, ngunit anong ginagawa nila? Ang totoo ay dapat parang ilawang lumiliwanag. Dapat ito ay hinahayaang lumiwanag. Pero anong ginagawa nila? Tinatago nila. They suppress the truth in unrighteousness. Nagtatago sila. 19. Because that which is known about God is evident within them. Alam na nila. For God made it evident to them. For since the creation of the world, His invisible attributes, His eternal power and divine nature have been clearly seen, being understood through what has been made so that they are without excuse. So ang pagkilala ng tao sa Diyos, hindi natin pwedeng sabihin na hindi nila kilala ang Diyos, na hindi kilala ng tao ang Diyos sapagkat pinahayag ng Diyos sa tao kung sino siya sa pamamagitan ng bagay na kanyang nilikha. Walang excuse ang tao. Hindi natin pwedeng sabihin, Pastor, paano kung hindi nila kilala? Walang taong hindi nakakakilala sa Diyos. Verse 21, For even though they knew God, anong ginawa nila sa knowledge na yon? For even though they knew God, they did not honor Him as God or give thanks, but they became futile in their speculations, and their foolish heart was darkened. Professing to be wise, they became fools. Mapapansin natin dito yung kalugmukan nila. Dahan-dahan at patuloy nanganganak yung kanilang kasamaan, yung kanilang kasalanan sa harapan ng Diyos. 23, and exchange the glory of the incorruptible God for an image in the form of corruptible man and of birds and four-footed animals and crawling creatures. So yung pagkilala nila sa Diyos, dahil sinasuppress nila yung truth, ang ginawa po nila, nagtago sila sa kanilang idolatry. Alam nila ang Diyos, pero ang ginawa nila, ang sinamba nila, ay yung gawa ng kanilang mga kamay. 24, therefore God gave them over. So anong ginawa ng Diyos? Binigay sila ng Diyos sa kanilang mga pita. Sa kanilang masasamang pita. Therefore God gave them over in the lusts of their hearts to impurity, that their bodies might be dishonored among them. For they exchanged the truth of God for a lie and worship and serve the creature rather than the Creator who is blessed forever. Amen. For this reason, God gave them over to degrading passions, for their women exchanged the natural function for that which is unnatural. Nasusulat po. Yung mga nangyayari sa panahon natin ngayon ay hindi nakakagulat. Hindi po yan katulad ng sinasabi, hindi yan katulad ng sinasabi nila na yan daw ay I was born this way. Yes, you in some sense you were born that way because you are a sinner. You are depraved and you are reprobate. Pero hindi Diyos ang gumawa sa iyo para magkasala ka. O para mag-isip ka. Sinasabi rin nila, ganito na ako, naramdaman ko to, ganun. Marami silang sinasabi, psychological and kung ano-ano. Pero the Bible tells us that this is man in rebellion. Sabi dyan, they gave, for their women exchanged the natural function for that which is unnatural, and in the same way also the men abandoned the natural function
of the woman and burned in their desire toward one another. Men with men committing indecent acts and receiving in their own persons the due penalty of their error. Hindi description ito ng Sodom and Gomorrah. Description po ito ng sangkatauhan. History of man ito. And just as they did not see fit to acknowledge God any longer, God gave them over to a depraved mind to do those things which are not proper. Alam nila kung ano yung pamantayan ng kaayusan sa mundong ito, pero anong ginawa nila? Sinisira nila. Verse 29, being filled with all unrighteousness, wickedness, greed, evil, full of envy, murder, strife, deceit, malice, they are gossips, slanderers, haters of God, insolent, arrogant, boastful, inventors of evil, disobedient to parents, without understanding, untrustworthy, unloving, unmerciful. And although they know the ordinance of God, that those who practice such things are worthy of death, they not only do the same, but also give hearty approval to those who practice them. So, ugali rin nila na mandamay at bigyan ng approval ang kasamaan ng iba. And therefore, dito makikita natin na hindi po gawain ng isang Kristiyano na magbigay ng approval ng kasalanan ng iba. Hindi po natin trabaho, hindi natin tungkulin na bigyan ng approval ang kasamaan. Kahit na alam natin, nakadugo natin yun, o kaibigan natin yun. Dito pa lang, makikita na natin kung ano ang tingin ng Diyos sa pinagagagawa ng tao sa daigdig. Ngunit dahil yung mga pastor sa United Methodist Church, ang tingin nila sa kanilang sarili ay mas mataas sa Scripture, wala nang makakapigil sa kanilang pagtaas ng kanilang mga sarili. We can only imagine kung ano ang magiging buhay ngayon ng mga church members na naiwan doon. And unless magkaroon po ng pagbabago sa kanilang leadership, tuluyan ang kanilang paglubog sa tumunoy ng kanilang pagsuway sa salita ng Diyos. Sa ating pag-aaral ngayon, mga kapatid, panalangin ko na makilala po natin na ang Panginoon ay Diyos. At siya po ay Diyos ng katotohanan. At pinapatnubayan niya tayo sa pamamagitan ng kanyang salita. Nawa tumimo ito at mag-ugat sa ating mga puso para makatugon po tayo ng may pagpapakumbaba at paninindigan ng pananampalataya sa harapan po ng Diyos sa ilalim ng kanyang kapangyarihan at para sa kalwalhatian ng dakilang Diyos. Review lang po, last week, tinanong po natin bakit natin nasabi na nananalig tayo na ito ang final authority ng katotohanan. Bakit tayo sumasampalataya na ang Bible ay salita ng Diyos? 2 points. It is because, 1, the Bible is inspired by God. Kinasihan niya ito. Ito ay nagmula sa kanyang bibig. Siya ang nagbigay nito sa mga prophets at saka mga manunulat. At pangalawa, dahil ang Diyos ay perfect, therefore, ang kanyang salita ay perfect. Bagamat ito ay sinulat ng mga tao, wala pong pagkakamali dito at wala itong kasinungalingan kahit anuman sa original manuscripts. Today, ganito naman po ang magiging tanong natin. Why is the Bible our absolute authority in all matters of faith and practice? Why is the Bible our absolute authority in all matters of faith and practice? In all matters of faith and practice. Or pwede rin natin sabihin, why is the Bible our absolute authority in everything that we believe and in how we behave or live in this world? And so, 3 points ang ating magiging outline for this morning. Punta tayo sa first point. The Bible is our absolute authority in all matters of faith and practice because 1, it is our only source of knowledge about God.
the God of truth. It is our only source of knowledge about God, the God of truth. And so, pupunta tayo sa Hebrews 4:12. Buksan po natin ang ating mga Bibles sa Hebrews 4:12. Sinasabi dyan, "For the word of God is living and active and sharper than any two-edged sword, and piercing as far as the division of soul and spirit, of both joints and marrow, and able to judge the thoughts and intentions of the heart." Ang Bible po ay, sinabi natin kanina, and in the past weeks, ang Bible po ay God's written revelation to man. All 66 books, both the Old and New Testaments. Ito lang po ang binigay ng Diyos para ipahayag ang kanyang sarili. Walang ibang aklat bukod sa Bible. Wala itong kapantay. Ang Bible lang ang binigay ng Diyos para makilala natin siya. Walang ibang aklat. But that is not the only thing that the Bible says. Matatandaan natin ng hilingin ni Moises sa Panginoon na pwede ko bang makita ang iyong muka sa Exodus. Sabi ng Panginoon sa kanya, hindi mo maaaring makita ang aking muka. Walang sino man ang maaaring makita ang aking muka sapagkat ang taong makakita ng aking muka ay kailangan mamatay. Kamatayan. So ang sabi ng Diyos kay Moises, ganito ang gagawin ko. Ilalagay kita sa siwang ng bato at tatakpan kita. Dadaan ako. Pagdaan ko, makikita mo ang aking likuran. And so nangyari nga yun sa Exodus 34:6 na nilagay siya ng Diyos sa pag-akyat ni Moises doon sa bundok, nilagay siya ng Diyos sa siwang ng bato. Nang makalampas ang Diyos, ano po ang sinabi ng Diyos sa kanya? Paano pinakilala ng Diyos ang kanyang sarili? Ganito ang sinasabi sa Exodus 34:6. Then the Lord passed in front of him and proclaimed, the Lord God. Ganun ang sabi ng Diyos sa kanya. Ito ang aking kalwalhatian. The Lord God, compassionate and gracious, slow to anger, and abounding, umaapaw sa pag-ibig, sa kaawaan at katotohanan. Abounding in loving kindness and truth. The Bible reveals to us that God is the God of loving kindness and truth. Lahat ng salita na nagmumula sa kanyang bibig ay totoo. At ito ay katotohanan. Matatandaan natin sa Genesis 1, pag nagsalita ang Diyos, ang mga bagay ay nagiging totoo. Diba? Let there be light. And there was light. Kaya ang kanyang salita ay totoo at ito rin ay katotohanan. Walang halong kasinungalingan. At alam ito ng mga Hudyo. Pinag-aaralan nila ito sapagkat sinulat ito ni Moises. Therefore, lahat ng pangako ng Diyos sa kanyang salita ay totoo. Nakakapagtaka lang kasi pagdating dito sa aklat ng Hebrews, itong pastor and scholar dito sa aklat na ito ay naka-encounter ng problema doon sa church niya. Ang church niya ay composed of Jewish Christians, therefore dapat alam nila ang bagay na ito. Kaso ang nangyari, nang usigin itong mga church members ng mga Jewish Christians sa Rome, nanlupaypay po sila. Ang iba sa kanila ay lumayo sa Diyos. Ang iba ay tuluyang tumalikod. Tinalikdan nila ang pananampalataya. Ganun pa man, ang objective ng pastor na writer dito sa aklat na ito ay patibayin ang loob ng mga nananatili at bigyan sila ng babala. Sabi po niya, nasusulat na mayroong naghihintay na kapahingahan sa lahat ng nagmamahal sa Diyos. And so, kailangang maging masikap ang mga mananampalataya sa pagpasok sa piling ng Diyos. Hindi nito ibig sabihin na ang salvation is by our works. Hindi ganun ang punto niya. Ang sinasabi niya, kung nakakakilala ka kay Kristo, kung kilala mo ang Diyos, kung kilala mo siya, at
at alam mo ang kanyang mga pangako, hindi ba dapat ganun din ang pamumuhay mo? Pinapakita mo sa pamumuhay mo. Sa panahon natin, whether it be online or whether it be face-to-face, ano ba ang pinapakita natin? Nakikita ba si Kristo sa atin? Yun yung tanong niya dito. And so dapat maging masikap daw ang mga tagasunod ni Kristo sa pagpasok doon sa kapahingahan yun. Kung may pangako ang Diyos, dapat yun ang hinahabol-habol ng mga nakay Kristo. Yung pinangakong kapahingahan. Kaya nga, so ano ngayon ang batayan natin sa ganong klaseng pamumuhay? Hebrews 4:12. Sabi ng pastor scholar dito, "For the word of God is living and active and sharper than any two-edged sword, and piercing as far as the division of soul and spirit, of both joints and marrow, and able to judge the thoughts and intentions of the heart." Inilalarawan dito ng pastor ng aklat na napakatalas po ng salita ng Diyos. At kaya nitong hatulan ang pag-iisip at haka ng ating mga puso. Sa talas nito, bumabaon ito at kayang paghiwalayin ang mga bagay na hindi nakikita. Wala tayong problema kung ang tabak kayang makahiwa ng laman. Hindi rin nakakagulat kung ang tabak ay nakakahiwa ng buto. Diba? Pero saan ka nakakita ng tabak na kayang paghiwalayin ang kaluluwa at spirito? Ang sasabi dito ng manulat, ganun ang salita ng Diyos. Ganun siya katalas. Ganun ang nature ng scriptures. Noong unang panahon, may dalawang klase ng tabak. At siguro, yung iba sa atin na nakahawak na ng itak o tabak, alam natin na ang tabak, iisa lang ang talim niyan karaniwan. Ayaw natin ng dalawang talim. Pag iisang talim, yung isa pwede natin panghampasin. Yung isa pwede panghiwa. Pero kapag dalawa ang talim niyan, ang hirap hawakan yan. Pwede kang masugatan on either side. Ultimate damage yan. At ganun daw ang salita ng Diyos. Dalawa ang talim at mas matalas pa sa anumang tabak. At kaya nitong hiwain ang mga bagay na hindi natin nakikita. Kaya nga yun yung nakakatakot na katotohanan. May mga bagay na hindi nakikita ang tao. Hindi natin nakikita ang pag-iisip ng bawat isa. Ako sasabihin ko ngayon, hindi ko nakikita ang iniisip nyo. Merong umingiti, merong natutulog, may nakapikit ang mata, kunwari nakikinig. Diba? Tapikin nyo yung mga kailangan makinig. Lalo na yung nag-iisa dito. Diba? Hindi naman natin nakikita ang pag-iisip ng bawat isa. Yung mga haka ng mga puso natin, yung mga hangarin natin, hindi naman natin nakikita. Pero alam ng Diyos ang balak ng bawat isa. Hayag sa mata ng Diyos ang lahat ng bagay. Alam niya kung ikaw ay nagkukunwari lang o ginagaya mo lang ang mga gawain ng Kristiyano. Alam niya yun. Alam niya kung hindi ka talaga sa Kanya. Ginagamit mo lang ang kapwa mo. Kinakasangkapan mo lang ang Diyos para sa mga balak mong mamuhay sa kasalanan. Alam niya yun. Alam rin ng Diyos kung tunay nating hinahangad na maging masikap sa pagpasok sa pagpapala ng kapahingahan. And so God's Word is able to judge, or sa original language, ang ginamit na salita ay kritikon, to critique. Ang salita ng Diyos ay critique sa atin. It is able to judge our thoughts, it is able to critique our thoughts and intentions of our heart, kung tayo ay nasa katuwiran, kung tayo ba ay nasa kabuktutan,
kung tayo ay lumalakad sa katotohanan o kung tayo ay lumalakad sa kasinungalingan. Because God is the God of truth, the Bible also tells us that truth is not defined by us. It is not defined by man. Hindi katulad ng pinalalabas ng ilan sa atin. Katulad na lang sa pag-aasawa, sa pagpapakasal. Gusto nila sila ang nagbibigay ng definition. Hindi pwede. Paloob ito ng Diyos and therefore, siya dapat ang nagdi-define nito. Hindi tayo. Meron kaming ilan na kinounsel, ay gusto namin ganito, gusto. Hindi kayo ang masusunod. Kaharap kayo sa Diyos, therefore, kayo ang umayon sa Kanyang salita. So, sa simula pa lang, pag kinounsel na ang mga gustong mag-asawa, kailangan alam natin kung saan tayo nakatayo. At ganoon din dito, sinasabi dito ng pastor, scholar sa kanyang mga members, truth is defined by God, not us. Ang problema sa panahon natin ay, ganito ang ginawa po natin sa katotohanan. Ang ginawa ng ating kultura, ay tinanggal po ng ating kultura ang pamantayan ng tama at mali, lalo na sa mali. Ayaw natin makarinig na mali ang ating ginagawa. Diba? Sa mga psychologist pa lang, huwag mong sasabihin sa inyong mga anak na mali ang kanilang ginagawa. Ayaw natin na napapalo ang ating mga anak. Huwag daw paluin ang mga bata sapagkat deserve daw ng mga bata na lumaki sa isang tahanan na masaya. Hindi naman lahat ng bagay sa buhay ay masaya. Kailangan daw masaya sa loob ng bahay at sa labas. Hindi ganun ang buhay. Ganun ang ginawa ng ating kultura. Ano ang nangyari sa atin? Maririnig po natin sa panahon natin ang mga salitang ganito na namumutawi sa bibig ng ating mga estudyante. At lalo na sa mga political commentators at saka mga philosophers. Ganito ang naririnig natin. What is right for you may not be right for me. And what is right for me may not be right for you. Ayon po sa mga sociologists at mga advocates ng relativism, moral relativism ang tawag dito, wala raw tayong karapatan na ipilit ang ating moral standard sa ating kapwa. Wala tayong karapatan na sabihin sa ating kapwa kung immoral o masama ang kanyang ginagawa. Lalo na kung wala naman siyang tinatapakang tao o sinasaktan. Diba? Narinig na natin yun. Lalo na sasabihin pa, ibaban pa, hindi kita kilala. Kaya huwag mo akong husgahan. Hindi ko kailangan na maging kilala ka kung alam kong mali ang ginagawa mo. Hindi ko kailangang maging kilala ka para sabihin sa iyo kung pambabasto sa magulang yung ginagawa mo. Hindi ko kailangan maging kilala ka kung alam ko, kung naririnig ko na nagsisinungaling ka. See? Ganun ang ginagawa nila sa panahong ito. Ayaw nila ng accountability sa ginagawa nila. Gusto nila lahat ng bagay ay tama, pero ayaw nila na nasasaway sila. We took away the moral standard of what is wrong and what is false. Pero hindi naman natapos doon lang ang kwento. Itong relativism ay pumasok rin sa church. Yung isang example kanina yun, doon sa United Methodist Church. Pero hindi lang yun. Sa loob ng evangelicalism, maririnig din ang mga salitang, iisa lang ang pinaniniwalaan nating Diyos, anuman ang iyong relihiyon. Talaga? Iisa lang daw ang pinaniniwalaan nating Diyos, anuman ang iyong relihiyon. Iba-iba lang ang kanyang pangalan sa ating mga relihiyon. Okay lang na magsama-sama tayo sa mga prayer rally. All roads lead to God naman eh. Walang mali. Marami sa evangelicalism ganitong paniniwala. And therefore, walang mali sa mga relihiyon. Lahat daw yan tama. Paano mo nasabing tama kung walang mali?
Yung mga nanonood dito siguro ng Oprah noon, ganito ang pinanghahawakan at ganito ang tinuturo ni Oprah. Lahat ng relihiyon ay tama. All roads lead to God. And therefore, pwede tayo sabay-sabay na manalangin. Kapag may tama, hindi pwedeng lahat ay tama. Pag may tama, isa lang ang tama, lahat yan mali. Yun ang kailangan nating maintindihan. Dahil sa relativism, nawalan po tayo ng capacity na maintindihan at pahalagahan ang katuwiran at katotohanan. Pinatawan po tayo ng karunungan. Anong tawag dyan? Marami tayong salita niyan sa Tagalog, di ba? Pag pinanawan ka ng karunungan at gumagawa ka ng mga kung ano-anong bagay na wala sa kaayusan, marami tayo, di ba? Wala sa hulog, anga-anga, di ba? Marami tayong salita para sa ganyan. Pero ayaw natin na tinatawag na ganun ngayon. Wala raw mali. Eh kung walang mali, wala rin tama. Pwede ba naman yun? Marami po sa atin ang nalinlang sa kasinungalingan na maaari nating palagpasin ang immoralidad at kasamaan sa ngalan ng pag-ibig. Diba? Nagpipikit bulag, nagbibingi-bingihan tayo sa katotohanan, alang-alang sa pagkakaibigan, alang-alang sa pamilya. Maraming ganun. Dati nag-uusap kami ni Jovi, may kilala kami, mag-asawa, pinayaan niya yung asawa niya na magkalat. Kung alam ng mga nagagagawa. Hindi niya, nung nag-usap kami, sabi ko, kung asawa ko yan, kakalat ka rin ko yung pauwi. Asawa kita. Dala-dala mo pangalan ko. Hindi ka pwede magkalat. Kakalat ka rin kita pauwi at doon tayo sa bahay magtutuos. Alamin mo kung saan ka nakatayo. Siya, pinabayaan niya ang kanyang asawa. Dati, ang definition ganito. Nung nag-uusap kami, ang tingin mahal niya kasi asawa niya, kaya ganyan. Pag pinabayaan mo magkalat, pag pinabayaan mo ang asawa mo mapariwara, pagmamahal ba yun? Kung ang anak mo nakikita mo nagkakalat at gumagawa ng kasamaan sa mundong ito at napariwara, pagmamahal ba yun? Ganun ang ginagawa natin ngayon eh. Ganun na ganun. Alang-alang sa pag-ibig, hindi natin sinasaway. Hindi natin sinasabi kung ano ang mali. Yan ang resulta ng relativism. Kaya nagkakalat ang mga tao. Ang iba naman sa atin nabubuhay sa akala na maaari nating sambahin ng Diyos sa sarili nating pamamaraan. Basta sincere tayo. Kaso mga kapatid, kaibigan, hindi sapat ang sincerity sa Diyos. Siya ang katotohanan. At pinahayag niya ang katotohanan ito sa atin. Buti sana kung hindi niya ito pinahayag. Pero pinahayag niya ito eh. And therefore, may obligasyon tayong alamin yung katotohanan yun. Kapag dinahilan po natin kasi na sincere naman tayo, pinalalabas po natin na okay lang na sundin natin ang sarili nating mga pita. Nasundin natin ang ating mga sarili. Sinasabi natin sa Diyos na walang kwenta ang kanyang mga pinahayag. Walang kwenta ang kanyang katotohanan. Walang kwenta ang kanyang mga pangako. Basta masunod ako, sincere ako. Baliwala ang kanyang pamantayan. Wala yan. Ako ang pamantayan. Ganun ang sinasabi natin sa Diyos eh. Kapag hindi natin tinuro ito sa ating mga sarili, kapag hindi natin ito tinuro sa ating mga anak, ganyan ang kinalalabasan, sinasampal natin ng Diyos. Hindi po sapat sa Diyos ang sincerity. May kasabihan nga tayo, di ba? The road to hell is filled with sincere people. Sincerely wrong. At the end of the day, ang kapalaran po natin ay nakasalalay sa katotohanan ng salita na nagbibigay buhay. Hindi po tayo ang nagde-define ng truth. God does. And it is His standard. Katangian po ng katotohanan na maging divisive. Kung iniisip natin, Pastor, bakit parang nagdi-divide? Katangian po ng katotohanan na mag-divide. Sinasabi nito kung ano ang tama at kung ano ang mali.
kung ano ang totoo at kung ano ang hindi. Ganun ang nature ng katotohanan. At ine-expose nito ang kabulaanan. Hindi maaaring tama ang lahat ng paniniwala at hindi ito nakukuha sa mga pambobola natin. We need to confront ourselves kung nagtitiwala ba tayo sa mga sinasabi ng Panginoon o hindi. O baka nananalig ba tayo sa mga gawa-gawa nating katotohanan na tinatawag nating sincerity. Ngunit, dinadala naman tayo nito sa kamatayan. Ang katotohanan ng Diyos nagbibigay buhay. Pero kung ang sincerity natin ay wala naman, ang sincerity natin ay gawa-gawa lang natin, alam natin ang kadulong-dulo na yan. Kamatayan. So, ano yung first point natin? Our first point is that it is our only source of knowledge about God, the God of truth. Pangalawa, it is our only source of knowledge about God's plan of salvation. Sabi sa 2 Peter 1:19-21, so we have the prophetic word made more sure, to which you do well to pay attention, as to a lamp shining in a dark place, until the day dawns and the morning star arises in your hearts. But know this first of all, sabi ni Pedro, know this first of all, that no prophecy of Scripture is a matter of one's own interpretation. For no prophecy was ever made by an act of human will, but men moved by the Holy Spirit spoke from God. Dito sa passage na ito, pinapaliwanag ni Pedro na ang pinahayag daw nila ukol sa unang pagbaba ng Panginoon ay hindi mga alamat o katang-isip lang. Sapagkat kinumpirma raw ng kanilang mga nakita at narinig ang nasusulat sa lumang tipan. Dito, ang tinutukoy niya rito sa 2 Peter chapter 1 ay ang transfiguration ni Jesus Christ. Napag-aralan na natin yun before, na bago mamatay ang Panginoong Jesus, umakyat sila sa isang bundok, nanalangin ng Panginoon, at ang nangyari, natulog sandali ang mga apostol. Nang mga gising si Pedro, nakita niya ang kaluwalhatian ni Kristo at kausap niya si Moises sa kaliwa at si Elijah sa kanan. Nang makita niya yung tatlo, sabi niya, ay, Panginoon, gawa tayo ng tolda. Hindi pa siya natatapos magsalita, bigla na lang may tinig na nagsalita mula sa langit at sinabi sa kanila, this is my son, my chosen one. Listen to him. Listen to him. Galing, ano? Tapos matatandaan natin sa John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God. Tapos pag kinonekta natin yun sa Genesis 1, sasabihin sa atin ng Genesis 1, in the beginning God created the heavens and the earth. God said, let there be light, and there was light. Sabi ng Ama, listen to him. Kaya tulad ng ilawang lumiliwanag sa mundong madilim, makabubuti raw ayon kay Pedro na pag-ukulan nila ng pansin ang mga pinahayag ng mga propeta hanggang sa pagbabalik ng Panginoong Hesukristo. Ano ngayon ang implications ng 2 Peter sa atin? Ang salita ng Diyos ay maaasahan, ito ay reliable. At dahil ito ay maaasahan, maaari nating paniwalaan ang pangako ng Diyos ukol sa ating katubusan sa Panginoong Hesukristo. Sabi nga po sa Acts 4:12, sabi sa Acts 4:12, and there is salvation in no one else, for there is no other name under heaven that has been given among men by which we must be saved. There is no other name under heaven that has been given among men by which we must be saved. And therefore, not all roads lead to God. Walang katotohanan yun. It does not make sense. This also means na hindi maaaring tayo o ang ating kalooban o ang ating mga gawa ang makakapagligtas sa atin. Tayo po ang nagkasala laban sa Diyos at nanganganib na mapahamak. Tinatawag tayo ngayon ng kasulatan na magsisi sa ating mga kasalanan at manalig sa nag-iisang tagapagligtas. Yun ang ginagawa ng Scripture. Tinatawag tayo na magsisi sa ating mga kasalanan
at manalig sa nag-iisang tagapagligtas. Nag-iisa lang. At habang hinihintay natin ang muling pagparito ng ating Panginoon, sabi ni Pedro, maaari nating pag-aralan ang kanyang salita. Maaari rin natin itong ipangaral sa iba. At gagawin natin ito hanggang sa makita ng ating mga mata kung ano ang pinakayag ng mga pangako, ang katuparan ng lahat ng pangako na ating pinag-aralan at pinangangaral. Hanggang sa dumating ang araw na yun. And so, number 2, it is our only source of knowledge about God's plan of salvation. Number 3, it prescribes how we live for God's glory and enjoy Him forever. It prescribes how we live for God's glory and enjoy Him forever. Habang sinusulat ito ni Apostol Pablo mula sa Corinth, ang mga Jewish Christians at saka Gentile Christians, yung mga Christians sa Rome, at saka mga Greek na mga Christians, ay nag-aaway. Dahil ayon daw sa mga Jewish Christians, dapat daw mag-observe ang mga hintil ng pagtutuli at iba't iba pang mga Jewish practices para mapabilang po sila sa sambahayan daw ng Diyos. At nakarating itong pangyayaring ito kay Pablo at sumulat po siya. Kaya rin siya sumulat kasi sinasabi rin dito sa aklat, nais niya rin kasi bumisita sa kanila. At hindi pa nakakatanggap ng apostolic teaching ang mga Christians sa Rome. And so, sumulat po siya para mag-minister at matulungan sila na masettle itong kanilang problema. Sabi po sa Romans 15:4-6, "For whatever was written in earlier times was written for our instruction, so that through perseverance and the encouragement of the Scriptures, we might have hope. Now may the God who gives perseverance and encouragement grant you to be of the same mind with one another, according to Christ Jesus, so that with one accord you may with one voice glorify the God and Father of our Lord Jesus Christ." Sinasabi dito ni Apostol Pablo na ang batayan daw ng pagkakaisa sa loob ng church ay hindi pagkakaibigan. Ang batayan ng pagkakaisa sa loob ng church ay hindi rin according to blood. Ang batayan daw ng pagkakaisa sa loob ng church at pagkakaroon ng isang pag-iisip ay ang salita. The Scriptures. At binigay raw ito ng Diyos na may function at purpose. Ano yung function? Ang function daw ng lahat ng isinulat ay magbigay ng ng instruction sa tagasunod ni Kristo. Maaari daw tayong matuto at lumago mula sa pinahayag ng Diyos sa kasaysayan. Kasi dapat natin ginagamit ang Bible para sa instruction. Para sa ikatututo natin. Sa ikalalago natin, sa ikatitibay natin. Ano daw yung purpose? Bakit daw kailangan nating matuto? Sapagkat lahat ng isinulat ukol sa pagtitiis at aliw sa kasaysayan ay para magkaroon daw tayo ng ng pag-asa. We might have hope. Kaya nga ang panalangin ni Pablo ay loobin nawa ng Diyos na magkaisa sila sa pag-iisip na nagtitiis at pag-aliw ng bawat isa tulad rin ng pagtitiis at aliw ng Panginoong Jesus. So, sa ganito raw nalulugod ang Diyos. Ngayon, ano ang implication nito sa atin? Tayo na nagbabasa ngayon. Tanong, bakit ba tayo nilalang ng Diyos? Basic na basic. Bakit ba tayo nilalang ng Diyos? Ilang beses na natin ito pinag-aralan. What is the chief end of man? Man's chief end is to glorify God and enjoy Him forever. Yun ang sinasabi ng Westminster Shorter Catechism. Man's chief end is to glorify God and enjoy Him forever. Tapos ang susunod na tanong dyan ay, ano ang binigay ng Diyos upang patnubayan tayo sa pagluluwalhati sa Diyos at maging masaya sa Kanya magpakailanman?
Anong sagot? Ang sagot ng mga pastor noong 16th century ay ito. Ang salita ng Diyos. Yun ang binigay ng Diyos upang patnubayan tayo sa pagluluwalhati sa Kanya at maging masaya sa Kanya magpakailanman. Walang ibang binigay ang Diyos na may otoridad sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagpapabulaan ng maling aral, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pag-akay sa matuwid na pamumuhay upang maging ganap tayo sa Panginoong Jesucristo. Walang iba ang binigay ang Diyos kundi Bible lang. Yun lang. Kapag pinahayag ng Scriptures ang isang bagay, pinaniniwalaan natin ito na totoo. Tinatanggap natin ito na may pananalig. Bawa na lang. Dahil sinabi ng Bible, walang sino man ang ibibilang na matuwid sa paningin ng Diyos. Nawala siya. Hello? 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 Mike? Mike, nice. Yun. Kapag pinahayag po ng Scriptures ang isang bagay, pinaniniwalaan po natin ito na totoo. At tinatanggap natin ito ng may pananalig. Dahil po sinabi ng Bible, walang sino man ang ibibilang na matuwid sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng kautusan, sapagkat ang pinawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay. Ibig sabihin, hindi tayo maliligtas sa pamamagitan ng ating gawa. Pinawawalang sala tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. At ang pinawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay. Naniniwala tayo. Naniniwala tayo ng may buong puso at nagsisisi tayo sa ating mga kasalanan sapagkat the Bible is our absolute authority in all matters of faith. In all matters of faith. All matters of faith. At kapag sinabi ng Bible na kabulaanan yan, maling turo yan, pinaniniwalaan natin yan. All matters of faith. At dahil sinasabi ng Bible, huwag kayong magsinungaling sa isa't isa, yamang hinubad na ninyo ang dating pagkatao, pati ang mga gawa nito, dahil nga, namumuhi si Yahweh sa taong sinungaling, ngunit ang tapat ay ligaya niya at aliw, sumusunod tayo. Sumusunod tayo. Hindi natin nililin lang ang ating kapwa at kapatid sa pananampalataya. Hindi natin kinakasangkapan ng ating mga magulang at kaibigan sa ating mga makasariling hangarin. Nagsasabi po tayo ng totoo. Tumutupad tayo sa mga usapan at pangako. Bakit? Because the Bible is our absolute authority in all matters of faith and practice. In all matters of faith and practice. So why is the Bible our authority in all matters of faith and practice? It is our only source of knowledge about God, the God of truth. It is our only source of knowledge about God's plan of salvation. And it prescribes how we live for God's glory and enjoy Him forever. Mga kapatid at kaibigan, isa lang ang may otoridad na magpahayag ng katotohanan at patnubayan ng ating mga lakad at pamumuhay. Diyos lang. Siya po ang tumawag sa atin mula sa kadiliman ng ating mga kasalanan at inilipat tayo sa kaharian po ng liwanag ng Kanyang anak na si Jesucristo. Sabi nga po, for the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Tunay na wala tayong binayad para iligtas tayo ng Diyos. Ngunit, hindi ibig sabihin na porket walang bayad ang kaligtasan, ay walang binayad para makamtan ito para sa atin. May binayad po. Binili tayo ni Jesus sa malaking halaga. Buhay niya para sa buhay natin. Siya ang ulo ng iglesia at tinitipon niya ang lahat ngayon na binigay sa Kanya ng Ama. Pinamumunuan niya tayo sa pamamagitan ng Kanyang salita. Ang Kanyang salita ang ginagamit ng Banal na Espiritu upang hubugin tayo sa larawan ni Kristo at patibayin tayo sa Kanya.
sa lahat ng araw ng ating buhay hanggang sa kanyang pagbabalik. Ang buong kasulatan po, yung Old at saka New Testaments, lahat ng 66 books, including all its contents and parts, ay binigay ng Diyos upang makilala natin siya at malaman ang kanyang panukala ng kaligtasan. Obligasyon po natin na pag-aralan ito at ipangaral ito. Walang ibang binigay ang Diyos na may otoridad sa pagtuturo ng katotohanan at patnubayan tayo sa pananampalataya at pamumuhay. Ang Bible lang ang nagpapahayag kung paano natin luwalhatiin ang Diyos at maging masaya sa Kanya magpakailanman. Therefore, basahin po natin ang ating statement of faith. Tumayo po tayo lahat. Sinasabi dyan, so sabay-sabay natin bigkasin. Sumasampalataya tayo na ang Biblia ang salita ng Diyos, ang kanyang sinulat na pahayag para sa tao. Binubuo ng 66 na aklat, ito ay pasalita at ganap na kinasihan ng Diyos na isinulat ng walang kamalian sa orihinal na mga dokumento. Kaya ito lamang ang ating pinagmumulan ng kaalaman tungkol sa Diyos at ang kanyang plano ng kaligtasan at ang ating ganap na otoridad sa lahat ng bagay ng pananampalataya at pamumuhay. So, isa puso natin ang mga bagay na ito at iukol natin ang ating sarili sa dakila at nagpapahayag na Panginoon. Tayo manalangin.